November 10, ating Lord's Supper. At possible, subukan po muli na ang lupa ay makasama natin sa Lord's Supper, isang pupunan na lang. Parang tipid. Huwag natin po sa November 10. At pag-handa niyo po yan, ano po, sa ating pong hapunan ng November 10 po yan. Okay. Alas 6 ng hapon. Amen? Sa isang hapon ay talagang iyahain. Kaya ganun, narito po kayo. Napapalik sa explain, ano? Explain na po. Tapos ito yung bago sa buong Acts chapter 4, aral po na magawa, kapitulo 4, Acts chapter 4. Alam mo, doon ka lang ulit ating gano'n. Pagkali si Wala na po, at punta lang dito. Is natin po. Agad po sa nagbigay. Okay, the book of Acts chapter 4. Acts chapter 4, and verse number 13. Kung may pinanila ay sabay-sabay natin pong basahin. Dapat ang gawa, kapitulo 4, talatang 13. Pinanila po kayo? Okay, at salamat na ang ating church ay naniniwala pa rin magpahanggang sa ngayon that there is only one Holy Bible. Amen? We do not believe na Kristiyano ay ang Bible na nasa cellphone. Amen? Talagang pwede siguro pagka nagbibiyahe ka dala-dala pagdating sa church, yung ating gagamitin. At pag sabing so winning, book na ating gagamitin. Okay, the book of Acts chapter 4, at of course, minsan talaga minsan ay kinukot ko yung talata sa tinuturoan ko. No. Acts chapter 4 and verse number 13. Kung kayo binyanin na, sabay-sabay natin kung basahin. Ready? Basa. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Panginoon, ako po yung tulungan, bigyan ng lakas, bigyan ng boses na lubos kong kailangan, bigyan mo ng kapangyarihan upang i-deliver ko ang iyong salita. Ang iyong mga anak, Panginoon, bigyan mo rin ng unawa, liwanag, puso matutuluan, tumatanggap ng iyong salita. Lord, palakasin mo ang patuloy ng pananampalataya, palaguin ng pag-ibig, at hangaring mapaglingkuran ka ng mga anak mo ito. At ako gamitin mo lamang, Lord, sa iyong hangad at dayuning mangyari ngayong gabi dito po sa iyong kongregasyon. Kaya ang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Now, as Christian, tayo po na mga tumanggap ng Kristo ay mayroong tinatawag na inside information concerning our salvation. At ito po yung Espiritu ng Diyos na tumatahan sa atin. Na nasa atin. No? Isa po sa mahalagang gawain ng banal na Espiritu is what? No? Yung akong tayo bibigyan niya ng informasyon patungkol sa ating kaligtasan. The very reason kung bakit ang saved, pag tinanong mo'y talagang tahasan yung sinasabing, alam mo ako'y ligtas, ay sapagkat meron siyang inside information na ibinibigay sa kanya ng banal na Espiritu. Yun ang ibig sabihin ng Romans 8:14. Ang bawat pinapagtubayan ng Espiritu ng Diyos, sila nga ang mga anak ng Diyos. Talagang ang Espiritu rin kasama ng ating Espiritu ang nagpapatotoo. Ipalamin? Nagbibigay siya ng inside information na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya nga alam mo yung say. Okay? Bunga ng Espiritu na tumahan sa'yo. Kaya nga lagi kong binabanggit sa'yo, kapag natulong ng salvation, ay huwag mong sasabihin na ligtas ka na. Sa tinulang mo, hindi mo trabaho yun. Ang may trabaho mo, walang iba kundi ang Holy Spirit. Okay?
siya ang may trabaho nun. Okay? Hindi tayo. Ang sa atin ay ibigay kung paano siya maligtas at ang Espiritu ng Diyos ang sabihin siya ligtas. Hindi ikaw. Diba namin? Itutulong mo sa kanya paano maligtas at pag siya tumanggap na, ang Holy Spirit magsasabihin, okay, ligtas ka na. Amen? Amen? Siya nagbibigay ng inside information concerning our salvation. Kaya alam mo save ka. Sabag meron kang inside information. Alam mo sa iyong sarili. Okay? But, what about others? Huh? What about others? How can they know that we are Christians? Tayo, alam natin save tayo. Kasi meron kang inside information. Okay? You see? But how about others? Paano naman nilang malalaman na ikaw ay ligtas? How about others? Now, sino yung others? Kabilang dito, yung mga mahal mo sa buhay na hindi maligtas. How about others? Kabilang dito, yung mga office mate mo. How about others? Kabilang dito, ang mga kapitbahay mo. Kamag-anak mo. Ha? Okay? Importante ba? Mahalaga bang malaman nilang ikaw ay ligtas? Yes, importante. Sapagkat sabi ng Matthew 5:14-16, kayo ang ilaw na sanlibutan. Ang ilaw ang nasa mundo ay hindi maitatago. Amen? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Importante. Amen? Hindi dapat itago ang ilaw. Kung di ba kasi pagliwanagin para magbigay liwanag sa lahat. Are you listening? Amen? Hindi nais ng Diyos na tayo ay secret na Kristiyano. Hindi nais ng Kristiyano. Okay? The Bible says, let the redeemed of the Lord say so. Okay? Kaya yun ang ating pag-usapan, no? Alam ba nilang ligtas ka? Itong mga apostol ng Panginoon, napakatingin po sa talatang 13, no? Okay? So, the Bible, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were under, hindi ibig sabihin, hindi sila nakapag-aaral. No? Hindi yun ang ibig sabihin. No? Ang ibig naman sabihin na sa under, they were commoners. They were commoners, okay? Okay? Hindi sila nag-aaral at pumasok sa tipid na rabbinical school. Hindi nila nasa maupo sa panan ni Gamaliel. Ako di pa ako, unlearned. Okay? Hindi sila dumaan sa titawag na hindi sila nagtatagal na official position nor special abilities, pero namangha sila, no? Sa paraang mangaral, magturo ng mga tao ito. Nakikinig kayo sa akin? At dito, no? Dito, napag-unawa nila na sila nga ang mga nakasama ni Kristo. Okay? Kaya nga, ngayon, yes, alam mo ikaw ay saved, but how about others? How can others know that you are a real Christian? Do others know? Alam ba ng iba na ikaw ay ligtas? Alam mo nila? Kaya ginagawa ko sa mga gabi, how can others know na ikaw ay tunay na Kristiyano? Kasi ang Katolik, Kristiyano din sila. Kristiyano daw sila. Ang Lipayan, Kristiyano din sila. Okay? Na paano nila malalaman ang pagkakaiba mo? Na ikaw yung tunay. Nakikinig kayo? Ikaw yung tunay na Kristiyano. How can others know that you are a real Christian? Number 1, what is chapter 3, verse 9? 3:19. Tayo lahat, sabi ni Peter, repent ye therefore and be converted. Pakalabas, that your sins may be blotted out,
palatandaan. Alright? Kaya nga, you see, so how can others know na ikaw ay tunay na Kristiyano? Ikaw ay ligtas na. Number one, by our attitude towards sin. Ito yung tanong. Nung araw, yung kasalanan, hinahanap mo, pinupuntahan mo. Paliwanag ba? Nung araw, wala kang nakikitang masama sa iyong ginagawa. Ang tingin mo pangkarniwalan. But listen, siyempre, ang tunay kong Kristiyano, iba na ang kanyang pananaw patungkol sa kasalanan. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Ha? By our attitude towards sin. Okay? Iba na yung pananaw mo. No? Okay, nung araw, wala kang nakikita masama sa iyong ginagawa. Nung araw ang tingin mo, okay, dapat lang na maranasan mo. Pero may iba na. Meron ka ng pananaw na ang kasalanan at ang hindi pwede magsama. Ibig sabihin, meron ka ng pananaw at pagkaunawa na iyong kasalanan ang siyang dahilan ng pagdurusan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit mo pamamahalin yan? Samantalang yan dahilan ng pagdurusan ng ating Panginoon. Yes, by our attitude towards sin. In Luke chapter 18 and verse 13, read your Bible please. Luke 18 and verse 13. Tinalpunan niyo. Ating basahin sa Tagalog, kung may Tagalog, ano po? Luke 18:13. Okay, nakita niyo po, yung publikano, na yung tao hindi masama. Alam ng mga tao na siya makasalanan. Anong dadarat ay wala sa nakikitang masama sa kanyang ginagawa. But then, dumating ang panahon na nagkaroon siya ng conviction. At pagkakilala sa Panginoon. That is verse 13, and the publicans, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven. Kita niyo po? Nakatayo siya sa malayo. Hindi niya magawang lumapit doon sa templo, doon sa dakumbanan. Bagkus, hindi niya magawang tumingin lamang sa langit. Anong dahilan? Anong dahilan? Sa pagkakadama siya na siya unworthy. Are you with me? Amen siya? At then, kanyang dinadagukan ng kanyang dibdib. Nakakadama siya ng bigat ng kasalanan. At kanyang sinabi, Diyos, pakalabas, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Nakita mo? Ito yung tunay na saved. Ito yung tunay na Kristiyano. Mayroon na siyang ibang pananaw patungkol sa kasalanan. Alilisin niyo siya? Alam mo, sa isang tunay na saved. Isang kapuli, compromise is unacceptable. Sa isang tunay na Kristiyano, compromise is unacceptable. Alam niya, hindi pwede nang magsama yung dilim at yung liwanag. Walang agreement doon sa dalawa. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Emily said, how can others know na ikaw ay totoo? How can others know na ikaw ay talagang saved? Meron ka na bang ibang pananaw talaga patungkol sa kasalanan? Ay nagmamahal niya siya, a real Christian, ay wala agreement, okay, sa kasalanan. In 2 Corinthians 6:14-17, ang sabi ko ng Biblia doon, huwag kayong makipabato sa hindi mananampalataya. Anong pakikisama meron ng katwiran sa kalikuan? At anong agreement meron ng kadiliman? Meron ang kaliwanagan sa kadiliman. In 1 John 2:15, ito ang nangyayari kapag ang isang Kristiyano ay nakikipag-compromise pa sa hindi mananampalataya at nakikipag-compromise pa sa kasalanan. 1 John 2:15, ano sabi naman po? Pakalabas ka, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Ano na sa sanlibutan? Ibig
evil doing. Evil, kasamaan. Diba? Niya, mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang wakas ang pag-ibig ng Ama. Kaya nga, hindi mo na pala ibigin pa ang balikan pa yung masama mong dating ginagawa. Hindi na. Sa ganung paraan, no, ay nakikita nila na ikaw nga ay totoo. Maliwanag ba? Ikaw ay totoo. Ikaw yung tunay na Christian. Ikaw yung tunay na nakakilala na kay Kristo. Ikaw yung tunay. No? Yes. Our attitude towards sin changed. Nagbago. Mula lang tayo ay nakakilala sa ating Panginoon. Iba rin sa loobin mo. Iba rin palagay mo patungkol sa kasalanan. Also in the book of Matthew 6:24, sabi ng Bible, no man can serve two masters. Walang alipin na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sino man ay hindi, pakalakas na, sino man ay hindi, makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapapootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Ito, can you imagine that? Darating ang time na tatanggihin mo ang Panginoon at iibigin mo yung diablo. Kapag ka-compromise ka, o kaya naman magtatapat ka sa iba sa isa at pawawalang halaga mo ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. How can others know? Do others know? Do others know? Alam ba ng ibang save ka na? How can others know that they can say? By your attitude toward what? Toward what? Toward sin. May iba ka ng mayroon ka na ibang bata sa loobin patungkol sa kasalanan. Okay. Hindi ka na parang maging at home sa mga naglalasingan. Hindi ka na parang maging at home o sa mga nagsusuga, sa mga mabisyo. Hindi ka na parang maging at home sa kanila. Hindi ka na parang maging at home at relax sa dati mong barkada. Maliwanag ba? Paling sabihin ng iba, ay paano ko sila madadala sa Panginoon? Okay, yes, tama. No, don't forget. No? Ang mission mo, madala mo sila sa Panginoon. Mawin mo sila kay Kristo. Pero kapag makikipag-compromise ka pa, pag gagawin mo pa rin dati mong ginagawa, nakasama ka nila, hindi ka effective. Makikinig sa akin, hindi ka rin paniniwalaan. Higit silang maniniwala kung makita nila na iba ka na talaga. By our attitude towards sin. Okay? Now, secondly, 2 Corinthians 5:15. Yes, by our attitude towards sin, mahalagang nakita ng mga tao ito na ikaw ay iba na yung buhay mo, no? Nagbago ka na? Iniwan mo na yung dati mong buhay? Tinalikod mo yung kasalanan mo? At hindi ka na nabubuhay sa sarili mo lang, kundi nabubuhay ka na kay Kristong namatay at muling nabuhay. 2 Corinthians 5:15, yung ating binasa kanina talaga. Basahin natin muli. Okay, ano sabi ng 2 Corinthians 5:15? Tayo na po muli lahat. Ready? And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves. Takti po, siya'y namatay para sa lahat. Upang silang nabubuhay, ay huwag nang mabuhay para lamang sa kanilang sarili, kundi para sa kanyang namatay at muli nabubuhay. Nakita mo yun? Kaya nga, iba na yung attitude mo, iba na yung palagay mo patungkol sa kasalanan. Pangalawang bagay, how can others know that you are real? Number 2, by the things that makes you happy. By the things that makes you happy. Naging tanong ko sa inyo kanina umaga, what makes you happy? What makes you happy?
ano yung nagpapaligaya sa'yo? Ha? Ano yung nagpapaligaya sa'yo? Saan ka masaya? Hindi ba ka sa akin? What makes you happy? Ha? Ano ang nagbibigay sa'yo ng fulfillment na sinasabi mo? What makes you happy? In Luke chapter 12, verse 16 to 21, ito yung full rich man. Ha? In Luke chapter 12, 16 to 21, makikita niyo po dito yung tao na kung ano ang nagpapaligaya sa kanya. Ano yun? 16. Ano ba ito? Okay? Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Nakita niyo po yan? At sa verse 17, ang sabi ng Bible, at inisip niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking mga inaaning bunga. Nagpakita na itong tao ito, successful siya. Mayaman siya, magaling siya, napalago niya yung kanyang kabuhayan. Maliwanag ba? Na walang masama doon, walang masama doon. Okay? Pero nakikita mo sa panahon, itong tao ito, sa lahat ng kanyang papuri, sa kanyang galing, maging sa problema ang kanyang dumating sa kanya, na hindi man lang niya naisip ang Panginoon. Okay? Alright. Sa verse 17, ano yung kanyang problema? Para sa kanyang mabigat, ano yung kanyang problema? Wala na siya mapaglagyan ng kanyang inaaning bunga. Wala siya mapaglagyan ng kanyang pera. Hindi na niya malamang alam kung saan gagawin yung pera niya. Number 18. Ano sabi niya? At sinabi niya, kaya niyo po? Sa King James, ano sabi sa King James? Pakilakas. Ano sa King James? I love my barns and barns greater than all my fruits and white goods. Ganun yan? Sino kanya kinakausap? Yung sarili niya, nakita mo? Hindi siya tumawag sa Diyos. Ang kanyang tinatawagan yung sarili niya. Ano sabi niya? Ganito gagawin ko. Igigiba ko yung aking mga kapatid at magtatayo ko ng higit na mas malalaki at doon ko ilalagay lahat ng aking bulit at lahat ng aking mga pag-aari. Now, ano ang nagpapaligaya sa tao ito? Ano ang nagpapaligaya? Sa labi at yung kanyang mga pag-aari. Nakikinig ka sa akin? Now, ikaw, tanongin mo sa sarili mo, ano nagpapaligaya sa akin? Sana ko masaya. Okay? Verse number 19. Sabi nga, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka na lang, kumain ka, uminom ka, magsayin ka. Nakita mo yun? Nakita mo ba ang kanyang kasiyahan? Sa labi kayamanan. Okay? Sa mata ng tao, magaling siya. Sa mata ng tao, successful siya. Sa mata ng tao, matalino siya. But in the sight of God, verse 20, sino siya? Hangal. You see? Ano siya sa mata ng Diyos? Full. Mangman. Okay? Sabi ng Lord, thou fool, ngayong gabi, kukunin ko ang iyong kaluluwa at kanino mapupunta lahat ng iyong naimpo. Ngayon ang tao na nagpayaman sa kanyang sarili, ngunit hindi naman mayaman sa Diyos. Okay? What makes you happy? And how can others know? Paano malalaman ng iba na ikaw ay tunay na Kristiyano? Malalaman nila kung ano at sino ang iyong kaligayahan. Kaya nung siya? Kaya, sino ang iyong kaligayahan? Kanino ka natutuwa ng Diyos? Sino ang inaasam-asam mo sa iyong buhay? Okay? Okay? In Psalms 42, in verse number 2, yan niyo si David.
Sino ang kanyang kaligayahan? Ha? Okay? Sino ang nagbibigay ng fulfillment sa kanya? Sino? Anong sabi ni David? Psalms 42 and verse number 2? Psalms 42 and verse number 2. Tayo po lahat. Okay, ready? Okay, ready? Ready, pasa. My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Nakita mo? Sino ang kanyang kaligayahan? Sino nagbibigay sa kanyang fulfillment? Ang Panginoon. Yung kanyang sinabi, one thing, isang bagay ang aking pinakananasan, na ako'y tumahan sa bahay ng Panginoon, magpakailan pa man. Kaya, what should make us happy? What should make us happy? Anong sinasabi ng bago? Gagawin po ito. Okay. What should make us happy? Number one, having the Lord as your God. Having the Lord as your God. Psalms 144, verse 15. What should? Okay? Ano ba ang dapat na nagpapaligaya sa atin? Number one, having the Lord as your God. Psalms 144 and verse 15. and verse 15. Nakita na po ninyo? Tayo po na. Happy is the people that is in such a place. Yes, happy is the people whose God is what? Ganda mo? So what should make us happy? Number one, having what? Having the Lord as your God. Having siya? Secondly, having the fear of the Lord. Una, ang Panginoon ang iyong Diyos. Yun ang kaligayahan. Pangalawa, having the fear of the Lord. Chapter 128. 128, 1 and 2. Psalms 128, 1 and 2. Okay, ready? Blessed. Psalms 128, 1 and 2. Ready? Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his way, for thou shalt eat the labor of thine hand. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Nakita niyo po yan? Nagkakalan niyo yung salitang blessed. Blessed means happy. Amen? Amen? Now, sa worldview, the word happy means prosperous, sagana sa material. Nakikinig ka sa akin? Okay. Dalawa yung view ha, world tsaka spiritual. Yung in worldview, happy means what? Prosperous. Kaya, Happy New Year. Kasi Happy New Year, prosperous New Year. Kasi may pera ka eh. In a worldview. Pero in God's view, sa spiritual view, the word happy means what? Blessed. Bakit ka blessed? Because of the presence of God. Kung ba ako? Ang Panginoon, ang Diyos mo. At pangalawa, may takot ka sa Panginoon. Okay. Kaya, how can others know that we are real? By our attitude towards Him. Pangalawa, by the thing that what? By the thing that makes you happy. Okay? Kaya nga kapag talagang ang Diyos ang Panginoon Diyos mo, okay, hindi ka masagana, wala kang bago, magpapasalamat ka pa rin, masaya ka rin, una-una nakakilala ka sa Panginoon. At ang buong pamilya mo na kay Kristo. Amen? At may hinihintay kang darating ang Panginoon. Kaya, yes, alam nila
Okay? Kaya paano naman namin gawin sa Diyos? By the things that makes you happy. Ang Panginoon ang kaligayahan ko, okay? At may takot ako sa Diyos. Hindi ko para gawin yung bagay na yan. Okay? So how can others know? Okay. Number 3, dagdag ko to, by our lips. By our lips. By our lips. Okay? Sabi ng Bible, let the redeemed of the Lord say so. Amen? By our lips. Yung ating patotoo. Paliwanag ba? Yung ating pag-witness, yung ating pagtuturo, by our lips. Sabi ng Bible, let the redeemed of the Lord say so. Okay? May surwining tayo kapag kaaraw ng Monday and Sunday. May surwining tayo kapag kaaraw ng Saturday. Energy siya. Yung sino magbabahagi sa kanila? Sino magtuturo sa kanila? Yung aming kausap kahapon ni Brother Lando, si Alex Poran. Ito mo, di ba? 7 years na yung kanyang kapatid pa rin pastora ng JIL. Sabi siya, kayo ba yung kumakato kanina? Siya, talagang kumato, kumalis na ako. Iba, lumabas yung pastora. Lumabas yung aking ulit yung pastora. Buti hindi kami nagtagpong dalawa. Okay? Salamat sa Lord. Yung kanyang kapatid na 7 years na may sakit, naligtas. Pumunta sa Panginoon. Kaya how can others know? Yes, by our lips. Sa magitan ng ating bibig. Amen? Na naghahayag ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga, hindi tayo dapat tumahimik. Maliwanag ba? Hindi tayo dapat tumahimik. Okay? Marapat lamang talagang ibahagi natin yung ating natanggap. Okay? And number 4, by our fruits. By our fruits. Okay? Double Christian, let them know that you are a Christian. Let them know that you are real. Di ba sa real Christian? Let them know that you are saved. Saved forever. Amen? Kahapon tulog sa akin si Pastor Cesar Hernandez sa Batangas City. Maninimutin yung pastor na yun. Tapos siya, Pastor Ronnie Flores. Okay? Nagkita na ba tayong dalawa? No! Nagkita na tayo. Nagkasama tayo ni Pastor Murada. Ganun ba? Ikaw ba yung Ronnie Flores na nakasama namin doon sa ako po yun. Okay, ganun ba? Okay. Alright. Saan ko na nagkita? Sabi ko, nakapunta na rin ako dyan sa iyo. Ba? Kasi, ko kung bibiro ka. Pastor Flores, ikaw may ligtas pa. Ay, oo naman. Pastor Flores, ako yung bibiro lang. Kasi sabi niya, baka hindi ka na ligtas eh. Kasi, yung pala, ibigay na pala ako. Kasi, December 8, magpapos ko yun. December 8, dito ka sa akin. Umagat gabi. Ligtas ka pa, ha? Oo naman. Hindi, binibiro lang kita. Let the redeemed of the Lord say so. Meron tayong kaligtasan hindi nawawala. Amen? Kaya, sino magpapahiya? Sino magtuturo sa kanila? Tapos tayo nakatanggap ng walang hanggang kaligtasan. Amen? Amen? Yes, by our lips. And secondly, by our what? For the by our fruits. Yung ating mga bunga. Matthew chapter 7, verse 15. How can others know that we are real Christian? That we are saved? Matthew chapter 7 and verse 15.
7:15. Alright, verse 15. Teka, beware of the false prophets. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit upad at tapang sa loob ay mga lobong maninila. Now, paano natin malalaman na ito'y bulaang propeta? Tama niyo ba ito? Paano malalaman sila false prophet? Paano? Ang sagot nasa 16. Tara, sa kanilang mga bunga ay makikilala sila. Nakita mo? Ano siya? Nakapag-harvest ka ba ng uba sa tinikan? Nakapag-harvest ka ba ng igos sa mga dawagan? Of course, wala. Yamigis ka? Kaya na, how can others know that you are real? By our fruits. By our fruits. Huh? Number 17. Kaya na, even so, every good tree bringeth what? Bringeth what? Ito mo? Kung mabuting puno ka, kung talagang ligtas ka, anong meron ka? Ha? Magbubunga ka doon, magbubunga ka ng what? Mabuti. Kung masamang puno ka, hindi ka naman talaga sa bunga mo, pakalabas, masama. Namigis na? Amen? Okay, ano mabuting bunga ang pinag-usapan? You go to church. Nag-church ka. Nakikinig kayo? Nagsusulmini ka, nag-pray ka, nagpasalamatan mo. Nakikinig kayo? Mabuting bunga. Amen? And then, nakainyo ka na rin. And diba? Kasi, marunong ka magpatawad. Yung parang hindi ka na nakalupusta ng iyong kapwa. Maliwanag ba? Maliwanag ba? May pag-ibig ka sa gawain ng Diyos. Maliwanag ba? And then, mabuting bunga. Amen? Yung mga anak mo, napapalag mo may takot sa Diyos, mabuting bunga. By their fruit, ye shall know them. Amen? Mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang bawat isang miyembro dito. Mahal mo yan. Tama ba ako? Amen? Pero sabi naman, hindi gayin-gayin, pinatay niya yung kanyang kapatid. Bakit masama yung kanyang gawa at tama ang gawa niya? Ano ba mo din? Mabuting bunga. Okay? Ano this verse number 20? Tayo po na. Wherefore, by their fruit, ye shall know them. Nakita niyo? And then, ibinigay dito yung nakakatakot, nakatapahan. Ayan, and then, nakita mo, pagkaba, ibinigay yung nakakatakot, nakatapahanan. Na maraming tao sa church. Okay? Maraming tao sa church, nag-aakalang sila safe. Hindi naman pala. Okay? But by our fruits, makikita ikaw ay ligtas. Okay? Now, ano ba yung fruit na pinag-uusapan? Ano ba yun? Okay. Isipin ka na. Christian means Christ-like. Christian means what? Nakalakas. Christian means what? Yes. The word Christian means Christ-like. Para kang kahawig, kamukha ni Kristo. Amen? Kayong Christian, na totoong Christian, ginagawa niya yung gawain ni Kristo. Maliwanag ba? Because Christian means what? Alright. You see, kaya ginagawa niya yung gawain ni Kristo. Anong gawain ni Kristo? Luke 19:10. Luke 19:10. Anong gawain ni Kristo? For the Son of Man is come to seek and to save. To seek and to save that which was lost. You see, ang gawa ni Christ. Okay? You see, yun ang isang bunga na makikita mo siya sa tunay ng Kristiyano. Okay? Tungkulin na, gawain niya na maghanap, di ba? At magtulong kaligtasan sa mga nawawala. Okay? Yes. Christian means Christ-like. We are chosen to bear the image of Christ.
Ano yung pangalawa? To bear fruit. John 15:16. You have chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, that your fruit shall remain. Kaya nga, do others know? Alam ba ng iba? Alam ba nila ligtas ka? Alam ba nila? Sa office mo, sa school nyo, sa kapitbahay nyo, sa mga kamag-anak nyo, sa pamilya nyo, alam ba nila? Do others know that ikaw is saved? And how can others know? Paano nila malalaman? Paano nila malalaman na ikaw yung totoong Christian? Paano nila malalaman na ikaw ay saved? Sa paano pala? Ano yung number one? Ano yung number one? Okay. Meron ka na, iba na ba yung pananaw mo patungkol sa kasalanan? O naroon ka pa rin? Huwag sanang naroon ka pa rin. Naliwanag ba? Kaya huwag sanang compromiser ka. Wow! Anong compromiser? Nakikipag-mingle, nakikisalamuha pa rin, at ginagawa pa rin yung dati yung ginagawa kasama ng mga old friends niya. Are you living? Nagiinom pa rin. Ano yung pangalawa? By the things that makes you happy. Tanong mo sa sarili mo, what makes you happy? Amen? Ano dapat nakapaligay sa atin? Ano yung number one? Ang Panginoon ng ating Diyos. Ano yung pangalawa? May takot ka sa Kanya. Amen? You honor God. Ha? Ano yung pangatlo? By our what? By our lips. Diba? Nagte-testify ka, nag-witness ka. Amen ka siya? Nangangaral ka, nagtuturo ka. Okay? Ginagamit yung bibig mo sa pagtuturo ng At pamulay, by our what? By our fruits. May bungang nakikita sa iyo. Amen? Amen? Na siyang patotoo na ikaw ay tunay na Kristiyano. Nakikita sa iyo ang wangis ni Kristo. Lumanan ba? Amen? Wangis ni Kristo. Gawain ni Kristo nakikita rin sa iyo. Okay? So, do others know? Tayo lalagay ngayon. Panginoon, aking ibinigay ang salita mo sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod. Lord, I pray na huwag namin ikubli, huwag namin itago, huwag namin ilihim kung sino kami sa mundong ito. Kami iyong mga anak, tinubos mo ng iyong banal na dugo, ang mga pangalan ay nakarecord sa Book of Life, may blessed hope na hinihintay,